pumunta pala kami, kumala pala kami with Italia at papunta dun sa may ano, sa may Shinan, sa may Purple Island. Ang ganda ng ano, ng paligid, madadaanan mo is dagat. Yan, papasok na kami dun sa Purple Island. Makikita mo lahat ng mga bubong ng mga bahay is mga purple. Halos lahat. Pag nakasuot ka pala doon ng ano, ng purple na damit, is libre na yung entrance. Ang ganda ng mga ano, ng mga dadaanan mo, kahit maliit na bagay, basta may makikita ka na purple, pasok agad. Tingnan nyo ang paligid. Yan. O, diba, ang mga bahay dyan is purple na talaga yung pupunti, ano, nandito na tayo sa Purple Island mismo. Yung halos ng mga tao may purple na kahit, ano, may something na purple talaga, diba? Yan, iikutin mo yun yung buong island. Lalakarin mo at lalakarin. Lakad ka lang ng lakad. Lahat yun, makikita mo ay purple. O, diba, mga friendly, ang ganda. Yan, ang ganda dun sa Purple Island. Lalakarin mo lang talaga yun. Ang layo-layo at ang init-init. Akala mo masusunog yung anit mo, mga friendly. Kita mo yun? Hindi pa kami nakapag-start niyan. Simula pa lang na paglalakad yan. Yan, si Bontes. Imagine ka, ilang kilometro yung lalakarin mo, makarating ka lang sa kabilang bahagi ng isla. Pero ang daming tao doon. Tapos ang layo-layo pa. Akala ko matatanggal yung mga ano ko, yung mga buto-buto ko sa paa. Tapos yung mga anit ko, akala mo masusunog na talaga. Yan, makakita mo marami din mga kahoy doon. Marami napipicture doon. Ang ganda ng lugar. Sa susunod, babalik ba kami kaya doon? Pero ang layo kasi. Naawa naman tayo sa nag-drive sa atin. Libre na nga. Tapos mag-ano pa tayo. Mag-take advantage pa tayo na babalik. O diba? Minsan na lang yung libre. Kaya sinulit na lang. Yan, yan. Nakaraya yung mga kahoy. Diyan siguro after a year, malalaki na yan sila. Yan, sa mga daan, may mga purple talaga. Kaya ito tinatawag na Purple Island. Pati mga flowers is purple. Yan, dapat ikutin mo at ikutin mo talaga yun. Hindi ka na makasabi na babalik ka sa pinagdaanan mo kasi hindi ka na talaga makakabalik. Ang layo na kasi. No retreat, no surrender talaga itong ang lakad namin, mga friendly. Kasi may tulay sa kalagitnaan ng dagat. Na-imagine ko nga paano pag mataas yung dagat, makikita pa kaya yung tulay. O di kaya uupo ka na lang dun sa tulay, tapos manghuhuli ka na ng isda, tapos kakainin na lang pag lunch. O di ba? Ang ganda ng mga flowers, mga friendly. Ang ganda dyan talaga. Pag nakapunta kayo dito sa Korea, isa ito sa mga iano ko sa inyo, i-recommend na pupuntahan nyo. Ang ganda siya. Panuorin nyo na lang yung mga flowers. Minsan kasi, pag na-stress ka talaga sa city, kailangan din natin makapunta sa mga lugar na medyo nakakatanggal ng stress, diba? Kasi parang na-energize tayo, nare-recharge yung power natin. Kasi sa city, napakagulo, nakakapagod yung buhay sa city. Halos araw-araw, trabaho na lang ng trabaho. Pero minsan, kailangan din natin maglabas at tanggal ng stress. Pupunta tayo sa ibang lugar para maiba naman yung atmosphere natin. O, diba? Yan yung tulay na tatawirin mo sa kalagitnaan ng dagat. Tapos ang baho, alam niyo yung baho ng singaw ng dagat, yung mud. Yun mahihinga mo yung malalanghap mo yung amoy ng dagat. Tapos ang baho lang. Pero alam mo naman yung nature smell niya, yung nature flavor of the day.
Hindi naman mabaho yung ano, pag nasanay ka talaga sa ano, nasanay ka talaga sa dagat, normal na lang yung baho na yun. Ay, sarap dito. O, di ba ang layo na ng lakad namin, lakad na talaga ng lakad, parang walang ending. Oo. Bye guys!